Proverbs chapter 9 verse 10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Ang salitang fear ay mula sa Greek word na tinatawag na phobos, na may kahulugan na fear, at dito rin nagsimula ang salitang phobia. Ang salitang phobia ay ikinakabit sa panghuling salita kung ano ang kanyang kinakatakutan. Tulad na lang ng salitang fear of heights. Ito ay tinatawag na acrophobia o fear of heights. Ano ang ibig sabihin ng Proverbs 9:10? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. May dalawang uri ng pagkatakot ang nananahan sa puso ng isang tao. May pagkatakot na nagsasanhi na ayaw mo nang umulit. Ito ay ang pagkatakot na makasanlibutan. Halimbawa na lang ay nag-break up kayo ng jowa mo. Napakasakit sa damdamin at sasabihin ng iba, ayoko nang umibig pa. Napobia na. O yung may mga umutang sa'yo tapos hindi na nagbayad. Sasabihin mo ngayon, ayoko nang magpautang. Napobia na ako dyan. Ngunit ang pagkatakot sa Diyos ay naiiba. Kung ang pagkatakot na makasanlibutan ay ayaw mo nang umulit, ang pagkatakot naman sa Diyos o espiritual ay gustong-gusto mo siyang ma-encounter o maramdaman o makapiling palagi. Narito ang 3 signs kung ikaw ay may takot pa sa Diyos. Nangunguna sa ating listahan ay ito: you prioritize Him. Hindi ka matatawag na may takot ka sa Diyos kung siya ay lagi na lang nasa huli o yung mga tira-tirang oras mo na lang ang iyong ibinibigay sa Kanya. Malalaman mo na ikaw ay may takot sa Kanya sapagkat lagi mo siyang inuuna kahit na sa ibang mga importanteng bagay ng iyong buhay. Mas importante pa siya kaysa sa jowa mo, sa date ninyo, o kahit na sa iyong business o sa iyong trabaho, dahil ang Panginoon Diyos, siya ang ating great provider. Naniniwala ka ba na kapag inuna natin ang Panginoon ay kayang-kaya niyang ibigay sa iyo ng doble-doble pa ang iyong kinikita noong araw na ipinagpaliban mo ang trabaho, negosyo para sa pagsamba sa Kanya? Kaya lang naman nangyayari na lagi mong inuuna ang iyong business, trabaho at iba pang bagay. Yan ay dahil sa wala kang takot sa Diyos. Wala kang tiwala sa Kanya. Ang pagtitiwala sa Kanya ay pagpapakita ng takot sa Kanya. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ayan, unahin mo siya. Basta ang pinag-uusapan ay ang Panginoon, siya ay higit sa lahat. Kung sa iyong paaralan ay nagtatakbo ka dahil takot kang malate, at kung sa iyong trabaho ay nagtatakbo ka rin dahil takot kang malate dahil may deduction, bakit sa simbahan ay natural na ikaw ay laging late? Late na nga, tulog pa sa simbahan at napakaaga pang umuwi. May takot ka ba sa Diyos niyan? Mag-isip-isip ka. Ang Panginoong Diyos ay higit sa iyong pag-aaral. Ang Panginoong Diyos ay higit sa iyong trabaho. Kahit na nga sa iyong buhay, higit ang Panginoon. Hindi mo masasabing may takot ka sa Diyos kung takot kang maglaan ng oras para sa Kanya at mas madali sa iyo ang ibang mga bagay. Matthew 6:24, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other.
You cannot serve both God and money. Malalaman mo talaga kung sino ang priority mo, ang Diyos ba o ang ibang mga bagay. Mali yung mga rason na ginagamit ng ibang mga tao na sinasabing, mamaya na ako magsamba, busy pa ako. Mamaya na ako sasali sa prayer meeting at Bible study, busy pa ako. Mas inuuna mo ang mga bagay na temporal kaysa sa mga gawain na maghahatid sa iyo sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoong Diyos sa kanyang kaharian. Kaya kung nararamdaman mong may takot ka sa Diyos, prioritize Him. Pangalawa sa ating listahan ay kung may takot ka sa Diyos, you respect Him. Paano ba natin maipapakita ang pagrespeto sa Kanya? Sa panahon ng worship, kapag ikaw ay nasa loob na ng sambahan, dapat na isantabi na ang mga bagay na makakaistorbo sa iyong pagpupuri sa Kanya. At panahon sa preaching, ang tanging magpipreach sa araw na yon sa loob ng simbahan ay yung pastor, hindi pati mga members. Ang ibig kong sabihin ay merong katahimikan na dapat ibigay ng mga members. Hindi yung habang nasa sermon o preaching si pastor, ang ibang mga miyembro ay nagninegosyo, naniningil ng mga pautang at nagpapautang ng kahit anong mga item. Palakad-lakad na tila ba hindi mapakali, CR dito, CR doon. Nariyan pa ang ibinigay ng mga parents na laruan na gumagawa ng tunog. Ginagamit tuloy ito ng mga bata panahon sa preaching tulad ng mga lato-lato at mga baril-barilan, armalite, pistol. Napakaingay nito at talagang istorbo sa ating pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos. Nasanay ang tanging maririnig mula sa audience ay ang salitang Amen, Praise the Lord o maging palakpakan. At kung hindi man ito makontrol agad ng management ng simbahan, ang mga parents sana ang pangunahing may responsibilidad sa mga bagay na ito. Respect Him if you fear God. At kung may teacher na nanonood sa videong ito, maging sa paaralan ay ayaw na ayaw ng mga teachers na habang sila ay nagdi-discuss, maraming mga nagsisigawang mga bata, may mga naghahabulan, yan ay malaking disturbo. At kahit sa mga pagtitipon ng mga politisyan, ay ipinapairal nila ang katahimikan. At kung ikaw ay maingay, merong marsyal na lalapit sa iyo. Paano pa kaya kung simbahan ang pag-uusapan? Hindi mga politiko, hindi mga mayayaman ang reason kung bakit may pagtitipon sa simbahan. Ito ay dahil sa pagpupuri sa Creator of Heaven and Earth. Siya ang makapangyarihan sa lahat, kaya respect Him. Pairalin ang katiwasayan because the God that we are serving is a God of order. 1 Corinthians chapter 14 verse 33. For God is not a God of disorder but of peace, as in all the congregations of the Lord's people. Ayan, God of peace. So, if you fear God, you have to respect Him. Panghuli sa ating listahan, kung ikaw ay may takot sa Diyos, you have to depart from evil. Ang totoong natatakot sa Diyos, siya ay lalayo sa mga masasamang bagay o mga masasamang gawain. Kung normal na lang sa iyo ang paggawa ng kasamaan sa iyong kapwa, nako, ay wala ka ng takot sa Diyos. Pero kung takot kang magmura, takot kang manglait ng tao, takot kang magnakaw, takot kang manuntok ng tao, takot kang mangalunya,
takot kang malate sa simbahan, takot kang magmarites, takot kang hindi makapagsamba, takot kang hindi makapagbayad ng utang, takot ka kahit magsalita lang ng pangit sa iyong kapwa, ay talagang may takot ka sa Diyos. Dahil kung ano ang ating ginagawa sa kapwa, yan rin ang ating ginagawa sa Diyos. Ayon sa Book of Job 28:28, and he said to the human race, the fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil is understanding. Kaya ang pagkatakot sa Diyos, yan ay ang nagtuturo sa atin upang gumawa tayo ng mabuti. Kaya kung ikaw ay may takot pa sa Diyos, malalaman ito sa iyong mga gawa. Sana ang videong ito ay nakapagbigay sa iyo ng kaunting aral tungkol sa bagay na ito. Maraming salamat sa inyo, sa mga subscribers, sa ating mga silent viewers at maging sa mga bashers. Thank you so much for watching. May God bless you. Goodbye.